Isipin natin ang system bilang isang pipeline o tubo ng tubig. Kung may bara sa tubo, hindi sapat na dagdagan lang ng tubig o palakasin yung pressure. Kailangang hanapin ang mismong bara at yun ang kailangan tanggalin. Sa systems thinking, ito ang tinatawag nating leverage intervention or high leverage intervention. Maliit na adjustment pero malaki ang epekto. Ayon kay Donella Meadows, ang leverage points ay mga lugar sa loob ng sistema na kaunting galaw lang, malaking pagbabago ang resulta. Para tong acupuncture sa katawan. Hindi mo kailangang bombahin ng gamot ang buong katawan. Isang karayom lang sa tamang spot, ang objective, maging maginhawa ang buong sistema. Again, hindi pantay-pantay ang epekto ng intervention, depende sa kung anong layer ang binago, kung saan tayo nag-hit ng intervention point. Kapag events and patterns, yun yung pinakamababaw. Mabilis baguhin, pero babalik ulit. Pag structures, mas malalim. Mas matagal baguhin, pero mas sustainable. Pero mental models, yan ang pinakamalalim. Mahirap baguhin yan. Pero ito yung bumabago talaga sa buong sistema. Kung events lang ang binago, surface solutions lang ang nagagawa. Kung mental models ang tinarget, root transformation ang nangyayari. So again, pag event level interventions, ang tinitreat lang natin symptom. Example, kung may baha ha, magbigay ng relief goods. Pero hindi inayos yung drainage system o mga zoning laws. Ano resulta niyan? Tuwing may ulan, balik sa relief operations. Tandaan, ang event level action ay importanteng immediate response pero hindi siya long-term solution. Hindi natin sinasabing wag gawin. Pag naman pattern level interventions, prevention strategies yan. Nakikita mo yung trends, kaya gusto mong pigilan ng paglala. Example, kung napapansin mong dumadami ang dropout sa college, gagawa tayo ng mentoring programs at pagka may baha naman, early warning systems. So, mas matagal ang epekto kaysa event fixing, pero hindi pa rin sapat kung hindi babaguhin ang structures at mental models. So, ang tanong, balikan natin, may pattern ba ang Sewol Ferry disaster? So, atin tingnan yung sitwasyon sa subway o tren sa South Korea. Ang subway sa South Korea kadalasan gumagamit ng unmanned operation. Or ibig sabihin, yung mga stations yan, walang tao na nagbabantay. Dahil dito, walang mga security inspectors or tumitingin do sa mga gamit ng mga dalang pasahero, yung pagpasok ng mga pasahero, di ba dito sa atin sa MRT, pag akit mo pa lang may security guard, merong bag check. Ano yung nangyari na humantong sa trahedya ng Daegu Subway Fire? February 18, 2003. Ang suspect na si Daihan sumakay sa tren na may dalang duffel bag. Yung duffel bag na yan naglalaman ng 2 karton ng gatas. Okay? Pero hindi gatas ang laman nun. Flammable liquid. Okay? So, umalis yung tren sa Banwaldang Station. Si Daihan, habang nakaupo, kinalkal niya yung mga karton. Tsaka yung kanyang cigarette lighter. Nakita ng mga pasahero yan, medyo nagambala. At sinubukan siyang pigilan. So sa gitna ng pagpupumiglas, natapon yung isa sa mga karton, nagliyab yung liquid, nang pumasok yung tren 1079, okay? Sa Jungangno Station sa downtown Daegu. Sa loob ng 2 minuto, kumalat yung apoy sa lahat ng 6 na bagon ng tren. Si Daihan, nagsilab yung kanyang binti at likod, pero nakatakas siya kasama yung ibang pasahero. Mabilis na kumalat ang apoy. Tapos, 'di ba, nandoon na sa stasyon. May papasok ngayon doon sa stasyon. Yung train operator ng train 1080, si Choi Jong-hwan, pumasok na yung train nila, gumawa ng 3 anunsyo. Ang payo niya sa mga pasahero, manatili sa kanilang mga upuan habang kinokontak niya yung kanyang superiors. Pagkatapos, ang ginawa niya, yung kanyang huling anunsyo, pagkatapos nun,
Sa kanya binuksan yung mga pinto at tumakas sa lugar. And then after 3 hours, hindi pa rin naapula yung apoy. Habang nagmamadaling dumating yung mga first responders o yung mga unang rumeresponde. So huminto yung tren, pumasok sa istasyon, sinabihan ng train operator, 3 announcements, sabi sa mga pasahero, steady lang kayo dyan, kakausapin ko yung mga superiors ko. Pagkatapos lang ng final announcement, tsaka lang binuksan yung pinto. 192 ang namatay, 151 ang nasugatan. 10:30 AM yan ha, bago mag 10:30 AM. So karamihan ng mga biktima, mga students at mga kabataang babae na nagtatrabaho sa mga department store. So, ibig sabihin, nakakalungkot na halos kabataan at kababaihan yung mga nasalanta. So, ang tanong, ano ang common patterns sa Sewol Ferry disaster at saka sa Daegu subway fire? Tandaan natin, hindi isolated ang mga sakuna. Produkto yan ng mga malalalim na flaws sa structures at mental models. Ano ang patterns?